Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ang pag-uusapan naman natin ngayon sa ating topic ay ang tinatawag na al-ukhuwa fil Islam o ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ukhuwa, ibig sabihin ay kapatiran. Ano ibig sabihin ng kapatiran? Ano yung turo ng Islam sa atin kung paano natin pahalagaan ang ating kapwa Muslim. Ito po yung tinutukoy dito. So, sa Islam, sa pananampalatayang Islam ay ginawa itong isa sa mga napakahalaga na turo ng Islam, yung pangalagaan mo yung komunikasyon mo sa kapwa mo, lalong-lalo na sa kapwa mo Muslim. No? Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi ng Allah sa suratul Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan na ang mga mananampalataya lamang ang magkakapatid. Innamal mu'minuna ikhwa. Katiyakan ang mga mananampalataya lamang ang magkakapatid. Fa aslihu baina akhawaykum, kaya magiging maingat o pangalagaan ang pagiging kapatiran ng bawat isa. Yun yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mahigpit tayong pinag-uutusan ng Islam na pangalagaan ang kapatiran sa pananampalatayang Islam. Hindi magiging ganap ang iman, ang pananampalataya ng tao, no? Hindi siya magiging kompletong Muslim kung siya ay masama sa kanyang kapwa o hindi niya binibigyan ng halaga ang kapatid niya sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah kanina, yung binanggit natin na talata sa Quran, na tanging tayo lamang ang magkakapatid. Okay. Bakit ganun kabigat Bakit ganun kabigat ang pag-uutos ng Islam sa tinatawag na kapatiran? No? Sapagkat ang kapatid mo sa pananampalatayang Islam, siya yung lubos na nakakaintindi sa iyo. Siya yung totoong tumutulong sa iyo, no? Sa iyong relihiyon. No? Ito ay malalaman natin yan. No? Sa tayo, halimbawa, lalong-lalo na sa mga kapatiran na hindi pa Muslim ang kanilang kamag-anak, siya ay nag-Muslim na, minsan pagdating natin sa ating lugar, sa ating pamilya, no, ay minsan ay may mga ipinag-utos ng Islam na gusto nating ipatupad sa ating sarili, pero hindi tayo maintindihan ng ating mga pamilya. No? Gusto nating magsala, gusto nating umiwas sa mga halimbawa mga ipinagbabawal, pero hindi tayo maintindihan ng ating pamilya, bagkus minsan is nahuhulog pa sa tinatawag na pangungutya, pag-iinsulto. No? Pero pag kapatid mo sa pananampalatayang Islam ang kasama mo, no, sabay kayong gumagawa, nagpapatupad sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagkakaintindihan kayo sa bawat isa. No? Sapagkat iisa lang ang inyong relihiyon. No? Kaya ganun pinapahalagaan ng Islam ang tinatawag na kapatiran. Nung kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung history niya, nung ipinalaganap ng Islam sa pamayanan ng mga Arabo noon, ang history nito ay nung unang panahon ay wala pang mga Muslim sa mga Arabo noon. No? So, nung magsimula siyang ipalaganap ang Islam, yung iba sa kanila ay nag-Muslim, no, sa mga Arabo. Ang unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay pinalakas niya ang kapatiran ng bawat isa. Pinalakas niya ang kapatiran ng bawat isa. No? Alam natin yan, kung basahin natin ang history ng Islam, basahin natin ang history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yan yung unang ginawa niya nung marami ng mga Arabo na yumakap sa pananampalatayang Islam. No? At ang mga halimbawa nito na itong kapatiran na to na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Nung lumipat siya sa Madina, galing na Makkah, nung history na tinatawag natin na hijrah, no? Ang unang ginawa niya ay ginawa niyang magkapatiran ang mga Arabo na galing sa Makkah at ang mga Arabo na sa Madina na kanila ito nadatnan, yung tinatawag na mga muhajirun at saka mga ansar. No, yung mga muhajir, yung mga kasama ng Propeta Muhammad SAW na lumipat galing na Makkah papunta ng Madina, ang mga ansar naman ay ang kanilang nadatnan na mga Arabo sa Madina, na yun yung mga nagsiyakapan sa pananampalatayang Islam na kanilang tinanggap, sinuportahan ang Propeta Muhammad SAW sa Madina. So nung dumating ang Propeta Muhammad SAW sa Madina, ang ginawa ng Propeta SAW ay pinili niya ang bawat isang muhajir at bawat isang ansar at ginawa niya itong kapatiran. No? Ito si ganito, ikaw ang kapatid, ikaw si ganito, ikaw ang kapatid. At humantong pa sa napaka
matatag na na kapatiran ang bawat isa, no, nang isang beses ay dumating ang isang sahaba na mula sa Muhajir, na nung dumating siya sa kanyang kapatid na Ansar sa pamagitan ng utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi ng sahaba na yun na mula sa Madina, sabi niya, "O aking kapatid, ngayon," sabi niya, "ay kapatid na kita sa pananampalatayang Islam. Kaya isa ako," sabi niya, "sa mga may kaya dito sa Madina, no? Marami akong mga ari-arian, marami akong salapi, at mayroon din akong mga ilang mga asawa. Kaya sabi niya, hahatiin ko ang aking kayamanan, ibigay ko sa iyo bilang kapatid ko, at sabi niya, pumili ka sa mga asawa ko na magustuhan mo, at pag nagustuhan mo, hihiwalayan ko, at pagkatapos ng idda, pakasalan mo." No, yun yung sinabi ng Ansar na yun, subhanallah. No, ganun kalakas yung kapatiran ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. At ang sinabi sa kanya nung kanyang kapatid niya sa Islam, si Abdurrahman bin Auf, sabi niya, "Barakallahu laka fi malika wa ahlik." Sabi nung kapatid niya, sabi nung sahaba, "Naway biyayaan ka ng Allah sa iyong kayamanan at sa iyong pamilya. Ang tanging mahihiling ko lamang sa iyo ay ituro mo sa akin kung nasaan ang palengke." Ituro mo sa akin kung nasaan ang palengke. No? Ibig sabihin, hindi ko natatanggapin yan, subalit magsikap akong maghanap buhay, magnegosyo, para nang sa ganun ay kikita ako at, no, maging parang katulad mo. No? Subhanallah, ganun yung kapatiran ng ginawa ng Propeta Muhammad SAW sa kanila. No? At merong dalawang pamilya, no, ito ay kilala sa Madina, na hayon sa history ay umabot ng halos taunan silang nagkaroon ng labanan. No? Yung tinatawag na pamilyang Aus at saka Khazraj. Taunan silang hindi magkasundo. Umabot ng 30 years na itong dalawang pamilya ito sa Madina, na nadatna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na hindi magkasundo itong dalawang pamilya. No? So dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsisikap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng Propeta Muhammad na magkapatiran itong dalawang pamilya na ito, na nagkasundo sila. No, nagkasundo sapagkat nagmuslim yung leader nila sa isa sa Aus at saka sa Khazraj, nagmuslim yung isa sa mga leader nila, kaya nagkaroon sila ng malakas na ugnayan. Ganun po yung kalakas na kapatiran sa pananampalatayang Islam. Meron ditong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagturo sa atin tungkol sa paano natin pangalagaan ang kapatiran. No? Sa kahulugan ng hadith na to, sabi ang simula ng hadith na to, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tanajashu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. No? Itong kahulugan nito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, sabi niya, huwag mainggit sa isa't isa, huwag mamuhi sa isa't isa. No, ito ay pagbabawal sa pagkaging mainggitin, yung mga bagay na masamang ugali na ipinapakita natin sa kapwa natin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, huwag mainggit sa isa't isa, huwag mamuhi sa isa't isa, no? Huwag talikuran ang bawat isa, huwag putulin ang ugnayan ng bawat isa. Ngunit, o mga alipin ng Allah, maging magkakapatid kayo. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslimu akhul Muslim. Sabi niya, ang Muslim ay kapatid ng bawat Muslim. No? Hindi siya dapat mang-api o manghiya, hindi siya dapat magsinungaling o maging abusado. Sabi niya, hanggang sa sinabi niya na, at-taqwa hahuna. Sabi ng Propeta sallam, ang pagiging matakutin sa Allah ay nandito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. No? Itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dibdib. At-taqwa hahuna. Isang sabi niya, bihasbi mri'in muslim an yahkira akhahul muslim. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Sabi ng Propeta sallam, isang kasamaan, sabi niya, o sapat na ebidensya na ang tao ay masama, na hiyain niya ang Muslim na kanyang kapatid. No? Sinabi ng Propeta sallam, ang kabuuan ng isang Muslim sa bawat Muslim, sabi ng Propeta sallam, al-muslimu li muslimi haramun. Sabi niya, ang kabuuan ng Muslim sa bawat Muslim ay sagrado, haram. No? Ang ugnayan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay haram. Ano ibig sabihin ng haram? No? Damuhu, haram ang kanyang dugo. No? Hindi mo pwede siyang saktan, hindi mo siya pwedeng, lalo na pag pinatay, no? Hindi mo siya pwedeng patayin. Airduhu, ang kanyang ari-arian, no? At ang kanyang karangalan. Arduhu, damuhu, maluhu, wa irduhu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, haram ang kanyang dugo, ang kanyang ari-arian at ang kanyang karangalan. No, hindi mo pwedeng angkinin ang kanyang mga
karapatan, ang kanyang karangalan, ang kanyang mga kung ano yung nasa kanya hangga't wala siyang pahintulot. No? Marami pa pong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagpapahiwatig tungkol sa tinatawag na kapatiran. Naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas ng iman na magiging dahilan ng lakas ng kapatiran ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.